Magpapatuloy ang negosyo as usual. Pero bago matapos ang taon, ipapasa ko na kay Jonas ang posisyon ko sa negosyo para maibigay ko lahat ng oras ko sa aking apo. Anong ginagawa ni Atty. Evangelista dito? At bakit kinukunan niya ng statement si Mama? Makukuha ko na po ba si Maya? Magkakasama na po ba kami? I'm sorry. I'm really very sorry. Hindi tayo nanalo sa apela. Si Scarlett pa rin ang kinikilalang nanay ng bata. 5% kay Scarlett, 5% kay Jonas, 90% at lahat ng ari-arian ko ay ibibigay ko sa apo ko kay Catherine. Hindi, Attorney, hindi pwede mangyari to. Hindi na po ba ako papakinggan ng court? Sandali lang. Maya. Isabel, alam ko, mahirap. Pero, Attorney, hindi na po ba ako papakinggan ng court? Hindi na po ba kami magkakasama? At habang wala pa siya sa hustong gulang, si Scarlett at si Jonas ang magiging gabay niya. 5% lang yung akin? Lahat sa bata? Hindi ako papayag na sa batang yun ipamana ang halos lahat ng kayamanan niyo, Mama. Dahil kapag nagkabistuhan, si Isabel ang makikinabang, hindi ako. Siyempre, si Lola masaya, lumalakas, lalo na pagkatabi ko ang apo ko. Ikaw naman kasi, Mama. Nagpunta ka pa kay Isabel. Di ba ang sinabi ko sa inyo, hindi siya papayag sa gusto niyo. Nakita mo na, Catherine? Pati ang lola mo na ospital nang dahil kay Isabel. Lahat na lang kayo napapahamak. Ibig po bang sabihin, di na po talaga kayo papayag na magkita kami ni Nanay, Mami Scarlett? Please naman po. Scarlett, tinawag ka niyang Mami. Opo, Mama. Nakakataba ng puso. Catherine, anak. Thank you, ha. Alam mo, masaya ang Mami. Pero, hindi ko mamibigay ang request mo. Kasi, si Isabel na mismo ang nagsabi na ayaw ka na niyang makita. Nay? Scarlett, nagkamali ako. Hindi ko kayang hindi makita ang anak ko.